Matapos ang mga banat ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga katunggali sa politika, si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman ang may patutsada. Balikan natin ang proclamation rally ng PDP laban ni Duterte sa agenda report ni Agatha Gregorio. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Matapos ang higit 2 oras na paghihintay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa unang narinig mula sa kanya sa proclamation rally ng PDP laban ang pagtawag niyang bangag si Pangulong Marcos. Buwelta ito ni Duterte matapos ang matitinding banat ni Marcos noong Lunes sa proclamation rally ng administrasyon. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? At hindi nga lang ang dating Pangulo ang may sagot kay Pangulong Marcos. Ayon kay Senador at re-electionist Bato de la Rosa, walang problema sa kanya kung may bahid ng dugo ang kamay niya, kung ibig sabihin niyan ay may pinoprotektahan siyang mabuting tao. Okay lang kung i-babrand nila ako na may bahid ng dugo ng aking kamay. Kung yung dugo na yun ay dugo ng mga masasamang tao. Tungkol naman sa komento ni Ginoong Marcos kaugnay ng China, willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippines kung sabihin nila na for China ako. Willing ako magkipagira dyan sa West Philippines At kasama ng pangalan ng mga kandidato, suka ang paulit-ulit na isinigaw ng mga supporter ng PDP laban. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na mukhang bumili lang ng suka ang ilang kandidato at nakakuha na agad ng COC. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Inendorso naman ni Duterte at Senator Robin Padilla ang 9 na kandidato ng partido. Yan ay sina De la Rosa, Senator Bongo, Congressman Rodante Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, OPM singer Jimmy Bondoc, dating Interior Undersecretary J.V. Hinloc, actor Philip Salvador at dating SEZA Administrator Raul Lambino. Lahat na roon maliban kay Kibuloy na nasa Pasig City Jail dahil sa mga kasong kriminal. May isa pang nakakagulat na komento ang dating Pangulo para raw makaupo na ang mga kandidato ng PDP laban. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Hindi nakadalo si Vice President Sara Duterte sa proclamation rally. Ngunit inendorso niya ang lahat ng senatorial candidates ng partido sa isang pahayag na binasa sa event. Para sa agenda, Agatha Gregorio, Billionaire News Channel.